Dumating ang gabi, ang dilaw na liwanag mula sa mga street lamp ang nagpapaliwanag sa tahimik na maliit na kalye. Sa makapal na hangin, tila may mali, isang nakalulungkot na pakiramdam ang bumalot sa buong bayan ng Masbate. Ito ay isang lugar kung saan ang mga misteryo ay nakabaon pa rin sa kadiliman, kung saan ang mga alingaw ng mga supernatural na nilalang, ng mga aswang, ay bumubulong pa rin sa mga tainga ng mga tao. Pero ngayon, hindi na magiging chismis lang ang kwentong ito. Ang lahat ay mabubunyag at ang isang lalaking tulad mo, tulad ko, ay haharap sa mga bagay na walang sinuman ang nangahas na isipin. Nardo. Siya ang gwapong lalaki na lahat ng mata ay nakatitig, isang lalaking may mukha na parang inukit mula sa mga mamahaling bato, misteryosong singkit na mga mata na bumihag sa maraming tao. Ang palayaw na nardong singkit na kanyang dinadala ay hindi lamang dahil sa kanyang mga espesyal na mata, kundi isang simbolo din ng hindi mapaglabanan na alindog na hatid niya. Mula sa mga batang babae hanggang sa matatandang babae, walang sinuman ang maaaring tumanggi sa kanya. Ngunit sa likod ng perpektong hitsura na iyon, may kadilimang nakakubli, isang takot, isang pakiramdam ng kawalan na hindi matatakasan ni Nardo. Gabi-gabi, pagkatapos matanggap ang kanyang pinaghirapang sweldo, naghahanap ng makasalanang mga laro si Nardo. Hindi dahil kulang siya sa pagmamahal, kundi dahil kailangan niya ng isang bagay para maibsan ang kalungkutan sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay buhay siya. Pakiramdam niya ay may hawak siyang kapangyarihan sa kanyang mga kamay, habang ang isang serye ng mga kababaihan ay nahulog sa ilalim ng kanyang spell. Ngunit isang gabi, habang nakatayo sa harap ng isang murang hotel, pinapanood ang mga babae na paalis na, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang tawag ang nanggaling sa matalik niyang kaibigan, si Binoy. Malamig ngunit mapilit ang boses ni Binoy, "Nardo, this time it's not a joke. You need to change. May mga bagay na hindi maiiwasan habang buhay." Mumuso si Nardo, nakatingin sa dilim ng ilang nadaan, hindi gaanong pinapansin ang babala. "Let's see, Binoy. No matter what, Nardong singkit pa rin ako. Sino ang makakapagpabago sa akin?" Pero hindi niya alam na malapit nang magbago ang buhay niya. Isang labanan hindi lamang laban sa mga halimaw sa labas, kundi laban din sa kanyang sarili. Isang labanan na laging naghahanap ng kasiyahan sa mga pansamantala at ilusyon na bagay. Kinabukasan, muling nakatanggap ng tawag si Nardo mula sa isang misteryosong tao. Isang mapanganib na misyon ang naghihintay sa kanya, hindi laban sa isang magnanakaw o isang karaniwang kaaway, ngunit laban sa isang mystical na nilalang, isang aswang, isang halimaw na walang takot, walang sakit. At kaya, nagsimula ang paglalakbay ni Nardo. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang labanan hanggang sa kamatayan, ngunit isang pakikibaka upang mahanap ang kanyang sarili. Madidilim na lihim tungkol sa nakaraan ni Nardo, sa mga humahabol sa kanya, at hindi mahuhulaan na mga relasyon ay mayayanig ang lahat. At pagkatapos, nakilala niya si Ivana. May kakaiba sa babaeng yun. Lahat ng ginagawa niya ay nakakaramdam ng invisible attraction kay Nardo. Ngunit hindi niya alam na bahagi siya ng isang mas malaking pagsasabuatan, at ang kinasasangkutan niya ay hindi isang ordinaryong digmaan. Habang papalapit ang mga aswang, at walang paraan si Nardo, haharapin niya ang mga desisyong magpapabago sa kanyang buhay. Kaya, saan pupunta ang kwentong ito? Makatakas kaya si Nardo sa nakamamatay na spiral na ito? O mas malalalim ba siya sa isang walang katapusang labanan, kung saan hindi lamang mga halimaw, kundi pati na rin ang kadiliman sa sarili niyang kaluluwa? Samahan mo ako, tuklasin ang mapanganib na pakikipagsapalaran na ito. Maghanda para sa isang paglalakbay na hindi mo inaasahan. I-click ang follow para hindi mo makaligtaan ang mga sikretong malalantad sa lalong madaling panahon.
Madilim ang tanawin, naaninag sa basang lupa ang malalalim na ilaw ng maliliit na lansangan. Ang tunog ng mga yabag ay kumaluskos sa katahimikan, na lumilikha ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng tensyon. Ito ay si Nardo, isang gwapong lalaki na may misteryosong singkit na mga mata, naglalakad sa ilang na kalye pagkatapos ng isang gabing pagsasalo-salo. Lumigalinga si Nardo, kakaibang pakiramdam ng kawalan ang bumabalot sa kanyang isipan. Ang ginawa niya, ang walang katapusang saya, ang mga babaeng pinagdaanan niya, ngayon ay hindi na nagdulot sa kanya ng anumang kasiyahan. Tila ang pagkahumaling na hinahangad niya ay isang dahilan lamang upang maitago ang matinding pangungulila sa kanyang puso. Ang tinig ni Nardo ay umalingaw-maw sa kanyang ulo, kinakausap ang sarili, nanlulumo. Hindi pwedeng ganito forever. I can't keep avoiding living in these temporary moments. Biglang may dumaan na figura sa di kalayuan. Isang magandang babae ang lumabas sa dilim, ang mahabang buhok ay umaagos na parang misteryosong itim na batis. Siya ay may kakaibang kagandahan, hindi katulad ng sinumang nakita ni Nardo. Ang malalim nitong itim na mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa kanya, na para bang tinutusok ang mismong kaluluwa niya. Naramdaman ni Nardo na may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok ng hindi maipaliwanag kung bakit. Ivana. Mabilis na nakatatak sa isipan ni Nardo ang pangalan. Ang mga mata ni Ivana ay tila binihag siya, isang kakaiba, hindi mapaglabanan na koneksyon. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito sa isang babae. Ngunit ang ikinabahala ni Nardo ay isang bagay na misteryoso sa kanyang mga mata, hindi lang alindog kundi pati na rin ang lamig, na para bang may itinatagong mas malaking sikreto si Ivana. Humakbang papalapit si Ivana, umiti ng mahina, ngunit hindi umaalis kay Nardo ang kanyang mga mata. Ivana, nakatingin ng diretsyo kay Nardo. Hindi lang ikaw ang naghahanap ng isang bagay, tama? Sandaling natigilan si Nardo, hindi alam ang isasagot. Ang mga salita ni Ivana ay parang tanong na pumukaw sa mga kaisipang pilit niyang kinakalimutan sa lahat ng oras na ito. Tumaas ang boses ni Nardo. Pero walang nakakaintindi sa pakiramdam na yan. Napangiti si Ivana, parang tumatagos ang mga mata sa kanya. Napuno ng katahimikan ng espasyo, tanging ang inday ng hangin humahampas sa hating gabi ang natitira. Ivana. So anong hinahanap mo? I can help you. Sa sandaling ito, napagtanto ni Nardo na hindi niya maalis ang tingin sa kanya. May kung ano sa sinabi ni Ivana na hindi niya magawang tumanggi. Pero alam din niyang hindi nagkataon lang ang pagkikitang ito. Si Ivana ay hindi isang ordinaryong tao. May nakatagong kapangyarihan sa loob niya na hindi mahulaan ni Nardo. Isang agarang tawag ang dumating mula kay Binoy. Kinuha ni Nardo ang telepono, narinig ang nag-aalalang boses ni Binoy sa kabilang dulo. Binoy. Nardo, may importante akong sasabihin. You have to listen to me. Natanggap mo na ba ang misyon? Nardo. Anong misyon? May mga personal akong dapat asikasuhin. Binoy. Makinig ka, Nardo. Kailangan mong pumatay ng aswang. Isang lubhang mapanganib na supernatural na nilalang. Ito ay isang napakahirap na gawain, ngunit isang bagay na hindi matatanggihan. Kung hindi mo ito makumpleto, tayong lahat ay nasa panganib. Natahimik sandali si Nardo. Parang sampal sa mukha ang sinabi ni Binoy. Aswang, isang mystical na nilalang na kinatatakutan ng lahat. Hindi biro ang gawain ito, ngunit alam ni Nardo na kung hindi niya ito gagawin, hindi niya matatakasan ang mga multo ng nakaraan. Nardo, bulungan. So, I have to face this again. Aswang niyo. Sa isip ni Nardo, isang kakaibang alon ang tumaas.
Isang pakiramdam ng takot at kaba at the same time. Ito na ba ang pagkakataon niya para magbago? Para mahanap ang isang bagay na nawala sa kanya? O ito na ba ang katapusan ng lahat? Inipon ni Nardo ang kanyang pangkat. Naghahanda sila para sa mapanganib na misyon. Ang pangkat ni Nardo kasama ang mga bihasang mandirigma, ngunit nang marinig ang pangalang aswang, tila nag-aalangan ng lahat. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang may pambihirang kapangyarihan, kundi hindi nakikitang mga kaaway na hindi talaga naiintindihan ng sinuman. Nardo, lumingon sa grupo, mahigpit ang boses. Ito ang pinakamahalagang misyon. Hindi tayo maaaring mabigo. Ang grupo ay kailangang maging handa sa anumang sitwasyon, kahit na ang pinakabangungot. Habang naghahanda ang grupo, hindi maiwasan ang isip ni Nardo na mag-alala. Hindi lang laban sa aswang, laban din sa sarili. Medyo flashback ni Nardo. Malalampasan ko ba ang mga bagay na ito? Kaya ko bang talunin hindi lang ang halimaw na naroon, kundi pati na rin ang mga halimaw sa loob ko? At si Ivana, isa lang ba talaga siyang babae o bahagi ng isang sabuatan na hindi ko maintindihan? Nagniningning ang mga mata ni Nardo sa determinasyon, ngunit pagkalito din nagbabago ang pelikula, naghahanda para sa darating na labanan. Manatiling nakatutok dahil kasisimula pa lamang ng paglalakbay ni Nardo. Mabubunyag ang mga misteryo. Encounter with Ivana, mahiwagang seduction. Gabi na, malabo ang kalangitan na may gatas na liwanag ng buwan, na nagbibigay liwanag sa maliit na hardin sa labas ng isang sinaunang bahay. Nakatayo si Nardo sa harap ng pinto, mahinang kumakatok sa pinto, naghihintay na lumabas si Ivana. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay hindi lang nagkataon ang pagtatagpo na ito. Nardo, sino siya at bakit ganito ang nararamdaman ko? Bahagyang bumukas ang pinto at nakatayo sa harapan niya si Ivana. Nakasuot siya ng mahabang itim na damit, nakalugay ang buhok, na para bang galing sa isang madilim na fairy tale. Hindi siya kumibo, nakatingin lang siya kay Nardo ng matalim na titig, isang titig na pakiramdam niya ay tumatagos sa bawat iniisip niya. Sa sandaling iyon, tila huminto ang paligid, at alam ni Nardo na hindi nagkataon lang ang nararamdaman niya kay Ivana. Ivana, hindi lang naman ikaw ang pumunta dito naghahanap, di ba? Nakaramdam ng panginginig si Nardo sa kanyang gulugod. Ang mga salita ni Ivana ay parang alam niya ang lahat tungkol sa kanya, tungkol sa mga bangungot na palagi niyang tinatakasan. Kahit na hindi niya maintindihan kung bakit, naramdaman niya ang isang espesyal na koneksyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Nardo ang pangangailangang makinig at matuto tungkol sa kanya. Ang kakaibang pakiramdam na ito, hindi pa niya nararanasan noon. Nardo, alam mo kung ano ang hinahanap ko? Ivana, naghahanap ka ng hindi mo kayang sabihin. At matutulungan kitang mahanap ito. Ang boses ni Ivana ay parang droga, dinadala si Nardo sa ibang mundo, kung saan wala nang mahalaga sa kanyang paligid. Hindi niya napigilan ng alindog nito, at ang isang bahagi niya ay nagsimulang mag-alinlangan kung ano ang ginagawa niya nitong mga taon. Mapanganib na misyon, nakaharap sa aswang. Kinaumagahan, nakatanggap ng tawag si Nardo mula sa matalik niyang kaibigan na si Binoy. Tumulog ang boses ni Binoy sa telepono, may kung anong urgent sa boses nito. Binoy, Nardo, handa na ang misyon. Sa pagkakataong ito ay hindi ordinaryong tao, kundi isang aswang, isang mapanganib na supernatural na nilalang. Hindi tayo mabibigo. Nardo, ibig mong sabihin aswang? Halimaw. Binoy, hindi lang halimaw. Grabe ang kapangyarihan nila. At sa pagkakataong ito, hindi na tayo makakapigil, Nardo. Kapag hindi natin natapos ang misyon, mamamatay tayong lahat. Naramdaman ni Nardo ang malamig na sensasyon na kumalat sa kanyang katawan.
aswang, nakakakilabot na mga nilalang na laging iniiwasang pag-usapan ng mga tao sa lugar. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang hindi nakikita, ngunit mayroon din kakayahang umatake sa mga tao ng malupit at mabilis. Ito ay isang misyon na hindi na maibabalik, ngunit hindi pa rin makatanggi si Nardo. Paghahanda para sa labanan ng buhay at kamatayan. Kasama ang kanyang grupo ng mga veteranong mandirigma, naghanda si Nardo na pumasok sa isang buhay at kamatayan na labanan. Sa madilim na silid, kumalat sa buong kalawakan ang madilim na liwanag mula sa oil lamp. Inihanda ng lahat ang kanilang mga armas, ang kanilang mga mukha ay mataimtim, dahil walang sinuman sa grupo ang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Nardo, hindi lang tayo nakikipaglaban sa mga nilalang dyan. Nilalabanan natin ang sarili nating mga takot. Anumang pagkakamali ay maaaring magbuwis ng ating buhay. Ang mga tao sa grupo ay tahimik, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabalisa. Pero walang nagsabi. Alam ng lahat na ito ang kanilang pinakamalaking hamon. Isang labanan sa mga nilalang na hindi lamang malakas, kundi nagtataglay din ng mga supernatural na kapangyarihan. Kailangan nilang lumaban hanggang dulo. Nardo at Ivana ang mahiwagang relasyon. Habang naghahanda ang grupo na lumabas para harapin ang aswang, nakasalubong muli ni Nardo si Ivana. Lumitaw siya sa labas ng bahay na para bang alam niya ang lahat. Ang kumikinang na liwanag mula sa street lamp ay sumasalamin sa kanyang mukha na nagpapatingkad sa kanyang hindi mapaglabanan, misteryosong kagandahan. Ivana, you can't run away forever. Lumaban ka man o hindi, hindi mo matatakasan ang mga multo sa puso mo. Tumingin sa kanya si Nardo, puno ng hindi masabi na takot ang mga mata nito. Bahagi ba si Ivana sa pagsasabuatan na ito? Siya ba ang kanyang katulong o isang bitag na hindi niya matakasan? Nardo, anong ibig mong sabihin? Alam mo talaga ang lahat. Ivana na may misteryosong ngiti. Lahat tayo ay may bahagi sa kwentong ito. Pero tandaan mo, hindi lahat ay makakaligtas sa kanilang kinakaharap. Bumalik si Nardo sa kanyang grupo, naghahanda sa pagpasok sa madilim na kabubatan kung saan naghihintay ang mga masasamang nilalang. Ang pakiramdam ng pagkabalisa at pagkabalisa ay bumabalot pa rin sa kanya, ngunit hindi niya mapigilan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang nakatayo siya sa isang krusyal na sangangdaan sa kanyang buhay. Ang laban na ito ay hindi lang sa aswang. Ito ay laban sa sarili, sa mga bagay na hindi kailanman pinangahasang harapin ni Nardo. Mananalo ba siya o magiging bahagi ng kadiliman magpakailanman? Madilim at tahimik ang gabi, umihip ang malamig na hangin sa mga tuktok ng puno sa malalim na kabubatan. Ang buwan ay tinago ng madilim na ulap, ang mahinang liwanag ay hindi sapat upang maipaliwanag ang madilim na landas na tinatahak ng pangkat ni Nardo. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga yabag sa katahimikan, bawat isa sa kanila ay nararamdaman ang tensyon sa hangin. Nanguna si Nardo, sinundan ng kanyang mga piling mandirigma, lahat sila ay naghanda sa madugong labanan na kanilang haharapin. Nardo, ituloy mo. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot. Inihanda namin ang buong buhay namin para sa sandaling ito. Ngunit sa puso ni Nardo, bumabagabag pa rin sa kanya ang nararamdamang pagkabalisa. Kahit na nakaharap siya sa panganib sa loob ng maraming taon, hindi siya kailanman nakaramdam ng pagkalito gaya ngayon. Ang mga aswang nakakaharapin nila ay hindi lamang mga di nakikitang nilalang, kundi nagtataglay din ng mga mahiwagang kapangyarihan na higit pa sa maiisip ng mga tao. Biglang, mula sa gitna ng kabubatan, isang hiyawan ang umalingaw-ngaw, matalim na parang kutsilyo na tumatama sa tahimik na kapaligiran. Natigilan ng buong team, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa tunog na iyon. Isang itim na anino ang kumislap ng parang kidlat. Aswang! Kaagad pagkatapos, isang grupo ng mga aswang ang lumitaw mula sa kadiliman. Ang kanilang mga katawan ay malalaki at deformed,
ang kanilang mga mata ay kumikinang na pula tulad ng apoy. Ang kanilang mga pakpak ay kumakatok ng malakas na lumilikha ng malamig na hangin. Umalingaw sa buong kalawakan ang nakakatakot nilang mga tunog na para bang matagal na silang naghihintay. Nardo, huminga ng malalim, bumunot ng kanyang sandata. Oras na! Ang labanan ng buhay at kamatayan. Sa sandaling nagsimula ang labanan, ang lahat ay naging magulo. Mabangis na umatake ang mga aswang, sumugod sila sa hindi kapanipaniwalang bilis, ang bawat pakpak ng kanilang mga pakpak ay tila pumupunit ng kalawakan. Ang koponan ni Nardo, sa kabila ng mahusay na pagsasanay, ay nahihilo pa rin kapag nahaharap sa supernatural na kapangyarihan ng mga nilalang na ito. Nardo, hindi natin mapipigilan. Dapat natin silang sirain. Mabilis at makapangyarihan ang mga atake ng aswang. Ang isa sa mga mandirigma ay pinalipad sa himpapawid at hinawakan. Ang kanyang katawan ay nakayuko na parang isang puppet. Sumugod si Nardo, gamit ang kanyang matalas na espada upang putulin ang pakpak ng isang aswang na nagtatangkang sunggaban ang kanyang kasama. Ngunit samantala, may isa pang sumalakay mula sa likuran. Nardo, umalis ka na! Sa mabilis na paggalaw, tumalikod siya at napigilan ang atake ng aswang. Dahil sa lakas ng tulak ay napatumba siya sa lupa. Napuno ng sakit ang kanyang katawan, ngunit walang oras si Nardo para isipin yon. Kailangan niyang lumaban at sa ngayon, hindi niya kayang maging mahina. Nardo, hindi sila mananalo laban sa atin. Go! Ang bangis ng mga aswang. Hindi lang umatake ang mga aswang, nagpakita rin ng nakakakilabot na bangis. Nag-iba sila ng anyo, minsan naging mga dambuhalang halimaw, minsan nawawala sa dilim, dahilan para hindi sila makita ng malinaw ng grupo ni Nardo. Sa kabila ng kanyang malawak na karanasan, sa pagharap sa mga nilalang na may ganitong mga kakayahan sa pagbabago, nagsimulang madama ni Nardo ang isang tunay na takot na hindi pa niya naramdaman noon. Umarangkada ang isang aswang, nakabuka ang bibig na parang gustong lamunin si Nardo. Nagmamadali niyang ibinaba ang kanyang espada para harangin, ngunit huli na ang lahat. Ang pag-ataking iyon ay halos magbuwis ng kanyang buhay. Ang buong grupo ay sinalakay mula sa maraming panig, walang makatitiyak na makakaligtas sila sa labanang ito. Sa isang nakakakilabot na sandali, lumingon sa likod si Nardo. Nakita ang kanyang mga mandirigma na unti-unting pagod, ang mga sugat sa kanilang katawan ay palala ng palala. Nakipaglaban sila hindi lamang para sa misyon, kundi para sa kanilang sariling buhay. Pagtuklas sa supernatural na mundo mula sa bangungot hanggang sa realidad. Habang napakatindi ng labanan, biglang naramdaman ni Nardo na siya ay nahuhulog sa isang bangungot. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang may pisikal na lakas kundi espiritual na lakas. Kaya nilang kontrolin ang mga iniisip ng iba na ginagawa silang mahina at natatakot. Nardo, nag-isa, sandaling humiwalay sa labanan, umiikot ang isip. Ito ba totoo? Nadala ako sa mundong hindi ko may paliwanag di. Parang umiikot ang lahat kay Nardo. Napagtanto niya na ang mundong ito ay hindi lamang tungkol sa mga tao. Ang kamatayan ay hindi isang wakas, ngunit isang bahagi lamang ng isang walang katapusang hanay ng mga kaganapan sa isang supernatural na mundo na hindi niya alam. Ang mga nilalang na ito, ang mga aswang, ay hindi lamang masasama, ngunit bahagi sila ng sansinukob na puno ng mga misteryo na hindi maintindihan ng mga tao. Ang sense of death at ang koneksyon kay Ivana. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Nardo si Ivana mula sa malayo, nakatayo sa madilim na liwanag ng gabi. Hindi siya natatakot, sa kabaligtaran, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at kumpiyansa. Si Ivana ay tila bahagi ng mundong ito, isang di nakikitang nilalang sa napaka-supernatural na mundo na hindi maintindihan ni Nardo. Ivana, nakatingin kay Nardo na may mahiwagang tingin. Kami ay mga tao lamang na dumadaan sa buhay na ito, Nardo.
Maaaring manalo ka sa labanang ito, ngunit hinding-hindi ka makakatakas sa kamatayan. Tila naging mas malinaw ang liwanag ng mga supernatural na nilalang sa paligid niya. Hindi na malabo ang pakiramdam ng kamatayan, nasa harapan na niya ito, at napagtanto ni Nardo na walang paraan upang maiwasan ito. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan, kundi tungkol sa pag-unawa sa ating mga sarili, upang mapagtanto na sa mundong ito, maraming bagay ang hindi natin maipaliwanag. Kamatayan at buhay, lahat ay bahagi ng walang hanggang tanikala na hindi natin matatakasan. Ano ang susunod na gagawin ni Nardo? Kakayanin ba niyang talunin ang mga nilalang na ito at malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili? Abangan ang susunod na bahagi. Matindi pa rin ang labanan ni Nardo at ng mga aswang. Ang mga makamulto na nilalang ay umatake sa hindi maisip na bilis at ang bawat mandirigma ay lumaban ng buong lakas. Ngunit sa gitna ng magulong tagpong iyon, biglang naramdaman ni Nardo na parang dinadala siya sa isang bangungot, isang mundo kung saan wala na ang lahat. Ang mga aswang ay hindi lamang pisikal na makapangyarihang mga nilalang, ngunit mayroon ding nakakatakot na kapangyarihang espiritual. Nardo, huminga ng malalim, pinagpapawisan, dilat ang mga mata sa gulat. Ito ba totoo? Nadala ako sa mundong hindi ko maipaliwanag di. Biglang naging malabo ang mga tunog sa paligid ni Nardo. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng mandirigma at nilalang. Naiwan si Nardo na mag-isa, nakatayo sa isang puwang na kasintahimik ng kamatayan. Pakiramdam niya ay hiwalay na siya sa totoong mundo, tila umiikot ang lahat sa paligid, nagsimulang lumabo ang bawat imahe. Napuno ng malabong takot ang kanyang puso. Ang voiceover ni Nardo halos napagtanto. Kamatayan. Akala ko noon ay katapusan na lang. Ngunit ngayon, sa mundong ito, ang kamatayan ay bahagi lamang ng walang hanggang chain ng mga pangyayari na hindi ko matatakasan. At ang mga nilalang na ito, hindi lang sila masamang tao, bahagi sila ng universo na hindi ko maintindihan. Aswang supernatural powers. Si Nardo ay nakatayo sa kadiliman, ang pakiramdam ng kamatayan ay nagiging mas malinaw kaysa dati. Ang mga aswang ay may higit pa sa pisikal na kapangyarihan. May kakayahan silang manipulahin ang mga pag-iisip na nagiging sanhi ng pagiging malabo at mahina ang isipan ng mga nakapaligid sa kanila. Maaari nilang matakot ang mga tao, mawala ang kanilang mga instinct sa pakikipaglaban, at maging sanhi ng pagkalito sa kanila. Pakiramdam ni Nardo ay parang ginugulo ang kanyang isipan, para bang may mga bulong na patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Malinaw na umalingaw-ngaw ang mga salita ng mga aswang. Aswang. Tumigil ka na sa pagtakbo, Nardo. Ang alam mo lang sa mundong ito ay manipis na kabibi. Walang saysay ang lahat ng ginagawa mo. Hindi ka mananalo. Bumagsak si Nardo, hindi na steady ang mga paa. Lalong lumakas ang mga boses sa kanyang ulo. Nagsimula siyang makaramdam na parang nawawala na siya ng kontrol, parang hindi na sa kanya ang katawan niya. Ang bahagi niya, isang napakalalim na bahagi ng kanyang isip, ay nagsimulang maniwala sa mga salita ng mga halimaw na ito. Nardo, pabulong. Pwede ba akong manalo? Makatakas ba ako sa mundong ito? Supernatural world, nakikita ang reality. Biglang huminto ang lahat. Pakiramdam ni Nardo ay hinihila siya sa ibang espasyo, kung saan natakpan ng dilim ang lahat. Lahat ng mandirigma, lahat ng nilalang, ay tila wala na. Tila nawala si Nardo sa isang paralel na mundo, kung saan madilim at misteryoso ang lahat. Nakatayo siya doon, sa isang malabong espasyo, na parang wala na siya sa sarili niya. Nardo, nagulat, tumingin sa paligid, puno ng gulat ang boses. Saan ito? Ano itong mundo? Paano ako makakalabas? Sa sobrang itim na kadiliman, nagsimulang lumitaw ang malabong imahe. Ito ay isang maliwanag na portal, nagniningning ng malamig na liwanag na nakaukit sa isipan ni Nardo. Napagtanto niya na hindi lamang may mga tao at nilalang tulad ng aswang,
ngunit ang mundong ito ay naglalaman din ng mga entidad na hindi niya maintindihan. Ang pakiramdam ng kamatayan ay hindi isang katapusan, ngunit isang paglipat sa ibang mundo, isang mundo na hindi niya maintindihan. Nardo, pabulong sa sarili, umaalinggaw ang boses sa madilim na espasyo. Lahat ng nalaman ko, lahat ng nabuhay ako ay maliliit na piraso ng mundo na hindi ko naiintindihan. Ang mga nilalang na ito, bahagi lang sila ng universo na hindi ko mahawakan. Pagharap sa kamatayan, pagtatanto sa kalikasan ng digmaan. Unti-unting nawala ang dilim at bumalik sa realidad si Nardo. Nakatayo siya sa gitna ng isang malawak na espasyo. Ang madilim na liwanag mula sa mga bituin ay nagniningning na para bang pinagmamasdan siya ng buong universo. Napagtanto niya na ang mga labanan na kanyang nakipaglaban ay hindi lamang simpleng digmaan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw. Sila ay bahagi ng isang mas malaking digmaan, isang walang hanggang digmaan sa sansinukob na hindi makokontrol ng sinuman. Nardo, tumingin sa langit, mahina ang boses, I'm not fighting for myself. I'm fight for everything. For everything I've never understand. Nagpatuloy ang dilim sa paligid niya. Ang pakiramdam ng kamatayan ay hindi na ang katapusan, ngunit isang walang hanggang siklo ng kapanganakan at kamatayan. Ang mga aswang ay hindi lamang ang mga kalaban, ngunit bahagi lamang ng isang misteryosong mundo na kailangang harapin ni Nardo. Nang bumalik sa normal ang lahat sa paligid ni Nardo, nakaramdam siya ng panibagong lakas na tumaas sa loob niya. Hindi na siya nakaramdam ng takot, hindi na ng hina. Alam niya na ang mundong ginagalawan niya ay isang mapanganib at misteryosong mundo, ngunit ang mga pagsubok na ito ang nagpamulat sa kanya ng kahalagahan ng buhay. Nardo, nag-isa, puno ng determinasyon ang mga mata. Walang babalikan. Kahit naharapin ko ang kamatayan, hindi ako tatakas. Kailangan kong ipaglaban para sa sarili ko at sa lahat ng bagay na pinanghahawakan ko pa rin. Ano ang susunod na gagawin ni Nardo? Malalampasan ba niya ang supernatural na mundong ito? O maaakit ba siya sa isang spiral na walang paraan? Sundin ang kanyang mapanganib na paglalakbay at tuklasin ang pinakamalalim na lihim ng misteryosong universo na ito. Abangan ang susunod na bahagi. Ang madilim na liwanag ng buwan ay nagbigay anino sa larangan ng digmaan, kung saan nakatayo si Nardo at ang kanyang grupo ng mga mandirigma na humaharap sa isang mapagpasyang labanan. Sa dilim, ang mga aswang sa kanilang paligid ay hindi lamang nakakatakot sa anyo, kundi nagtataglay din ng kakayahang mangibabaw sa isipan na ginagawang malabo ang lahat sa paligid na nagpapahirap sa pagkilala sa pagitan ng realidad at ilusyon. Ang tunog ng mga pakpak ay napunit sa hangin, at ang mga pulang ilaw na sumiklab mula sa mga mata ng mga halimaw na nilalang ay lalong naging mapang-api sa kapaligiran. Pagpasok sa gitna ng larangan ng digmaan, ibang pakiramdam ang naramdaman ni Nardo. Ito ay hindi takot, ngunit isang pagnanasa mula sa loob. Ang labanang ito ay hindi na lamang isang laban hanggang kamatayan, kundi isang labanan ng mas malalim na pagpapahalaga, pagmamahal, katapatan, at sakripisyo. Nardo, hinihinal, hawak ang kanyang sandata, nakatingin sa dilim. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan. Ito ay isang labanan upang matukoy kung sino ako. Sa pagitan ng pag-ibig at misyon, kailangan kong pumili ng landas. Ngunit nang tignan niya si Ivana, lumitaw pa rin ang figura nito sa maulap na ulap, parang bahagi ng madilim na gabi. Nakatayo siya roon, tila hinahamon ng malamig na mga mata ang bawat desisyon niya. Bagamat ang kanyang pagmamahal kay Ivana ay malalim na nakaugat sa kanyang puso, ang misyon na ito ay naglagay sa kanya sa isang sitwasyon kung saan kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagpupursige sa kanyang personal na damdamin o pagkumpleto ng misyon na kanyang natanggap. Ang mahiwagang relasyon ni Ivana at aswang. Ivana, nakatingin kay Nardo, mahina ang boses at puno ng kahulugan. Maaari mo akong mahalin, Nardo. Ngunit huwag mong kalimutan na bahagi ako ng mundong ito, at ang mundong ito ay hindi tulad ng iniisip mo. Kung hindi mo ako madaig, hindi ka mananalo sa labanang ito.
Humakbang siya palapit, bawat hakbang ni Ivana ay lalong bumibigat ang hangin sa paligid niya. Lahat ng nasa loob ni Nardo ay parang pinupunit. Lalong lumakas ang matinding pagmamahal na naramdaman niya para kay Ivana, ngunit napagtanto niya rin na hindi lang siya ang tao sa mundong ito na kailangan niyang harapin. Ivana, iniabot ang kanyang kamay, banayad ngunit matalim. Pumili ka, Nardo. Sa pagitan ko at ng mga nilalang na ito. Ang iyong pag-ibig o ang iyong misyon. Parehong hindi maaaring umiral ng sabay. Ang paghaharap ng buhay at kamatayan, pag-ibig at misyon. Nagpatuloy ang labanan, ngunit ngayon ay hindi lang away sa mga nilalang. Kinailangan ni Nardo na harapin ang sarili niyang tunggalian. Habang sumusugod si Ivana sa pakikipaglaban sa iba pang mga aswang, ang bahagi ni Nardo ay gustong huminto upang protektahan siya. Pero alam ng iba sa kanya na kapag hindi niya ibinaba ang mga ito, hindi lang ang buhay niya kundi ang lahat ng nasa paligid niya ang malalagay sa panganib. Nardo, nagpapaungol, nakikipaglaban sa isang aswang gamit ang kanyang espada, nanginginig ang kanyang mga kamay ngunit determinado. No! I can't do this! I can't leave everything behind for love. Sunod-sunod na umatake ang mga aswang, at sa pagkakataong iyon, humarap si Ivana sa harapan ni Nardo na nagpatigil sa kanya. Ang isang bahagi niya ng mundo na hindi pa nakikilala ni Nardo ay tila gustong idrag siya sa isang spiral na walang paraan palabas. Ivana, iling-iling, seryoso at malamig ang boses. Hindi mo naiintindihan. This life is not what you wanted. It was predetermined and you can't change that. Nardo, nagpapasya, nakatingin sa mga mata ni Ivana. I can't give up. Gaano man kalupit ang mundong ito, hindi ko hahayaang hilahin ako nito palayo. Biglang sumugod ang isang makapangyarihang aswang patungo kay Ivana, gusto siyang patayin kaagad. Sa mapagpasyang sandali, hindi na nagdadalawang isip si Nardo. Siya ay sumugod patungo kay Ivana. Inihagis ang kanyang espada ng diretsyo sa halimaw na iniligtas siya sa isang lapad ng buhok. Ivana, nakatingin kay Nardo, nagminingning ang mga mata, puno ng emosyon ang boses. Pinili mo, Nardo. Pinili mo ang buhay at pinili mo ang pag-ibig. Ngunit dapat mong malaman na ang sakripisyo ang tanging daan patungo sa tagumpay. Nakatayo roon si Nardo, nakatingin sa mga mata ni Ivana, napagtanto niya na bagamat ang mundong ito ay malupit at puno ng mga hamon, ito ay kung ano ang naranasan niya, kung ano ang kanyang pinili, ang tunay na gumawa sa kanya kung sino siya. Tapos na ang digmaan. Kahit natalo na nila ang mga aswang, hindi na nakabalik si Nardo sa dati niyang buhay. Hindi na siya ang taong nabubuhay lamang para sa kanyang sarili. Ang pagmamahal at katapatan ay nagpabago sa kanya, na nagpaunawa sa kanya na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga labanan sa labas, kundi pati na rin sa isang labanan sa loob ng kanyang sarili. Nardo, nakatayo na nakatingin sa malayo, ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumikat, tinig na puno ng pag-asa. I can't go back. Pero hindi na ako magiging person of the past. Magsisimula ulit ako at mabubuhay ng bagong buhay, isang buhay na hindi na puno ng mga multo ng nakaraan. Ang mga hakbang ni Nardo, bagamat may dala pa ring sakit at kawalan, alam niyang ito ang landas na dapat niyang tahakin. Isang bagong landas kung saan hindi na siya sasalubungin ng nakaraan, ngunit hindi rin makakalimutan ang mga aral na itinuro sa kanya ng buhay. Ang digmaang ito ay hindi lamang tungkol sa buhay at kamatayan. Ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, pagmamahal, sakripisyo at katapatan. Hindi na nakabalik si Nardo sa kanyang dating buhay, ngunit nagbago siya. At hindi pa nagtatapos ang kanyang kwento. Paano siya magpapatuloy sa bagong landas na ito? Abangan natin kung anong mga kababalaghan ang naghihintay sa hinaharap. Abangan ang susunod na bahagi.